Nang hindi makinig ang estudyante, ginamit niya ang ruler upang paluin ang kamay nito. Umiiyak si Miss Jung habang humihingi ng tawad sa kanyang estudyante. Tunay siyang nagkamali. Trabaho ng guro na akayin ang mga estudyante sa tamang landas. Hindi dapat sariling kaligtasan lamang ang iniisip niya habang hinahayaan ang mga estudyante na gawin ang kahit anong gusto nila. Natakot si Hani sa matigas na paninindigan ni Miss Jung. Napilitan siyang gawin ang eksaktong sinabi ng guro. Tuwang-tuwa si Miss Emalin. Nagliyab ang kanyang sigla dahil sa wakas ay nagising na si Miss Jung. Kinagabihan, sinubukan ni Hani ang dati niyang taktika at gustong mag-post ng paninira laban kay Miss Jung. Ngunit napigilan iyon ng hacker ng Education Protection Agency sa tamang oras. Maingat pa nitong dinelete ang lahat ng post sa channel ni Hani at matalinong nag-post ng unedited video upang makita ng lahat ang katotohanan. Sa video na yon, malinaw na itinanghal ni Hani ang eksena upang palabasing hinaras siya ni Mr. Ko dahil sa kanyang kawalanghiyaan, nanawagan ang buong internet na i-boycott siya. Nawala kay Hani ang lahat. Ang kanyang social media channel na may mahigit 600,000 followers ay naglaho sa isang iglap. Pinuntahan niya si Miss Jung upang singilin ito. Tinangka niyang saksakin si Miss Jung gamit ang kutsilyo, ngunit nadulas siya at muntik nang mahulog mula sa gusali. Mabait si Miss Jung kaya hinila niya ang estudyante pataas, ngunit siya pa ang kinagat pabalik at itinulak pababa ng gusali. Mabuti na lamang at sumugod si Inspector Andrew sa tamang oras upang maging caution niya. Kung hindi, siguradong nadurog si Miss Jung sa araw na yon. Naalala pa rin ni Miss Emalin ang turo ni Inspector Andrew. Isinulat niya ang salitang pasensya ng 3 beses sa kanyang kamay upang pigilan ang sarili na pumatay ng tao. Hinawakan niya ang kutsilyo gamit ang kanyang hubad na kamay at gusto niyang ihagis ang baliw na estudyante pababa ng gusali upang mabayaran ang utang nito,